Nag-positive na ako, libre ko kayong lahat ng kape, halika't kunin mo. Ate, tuwang-tuwa ako para sa'yo. Si Jing Hengzhou, Pangulo ng Grupo Jing. Diyos ko, pangarap kong mapangasawa ang isang Diyos. Nais kong lumapit sa'yo ngayon. Sisikapin kong todo, ipapakita ko agad sa'yo ang kakayahan ko. Ate, congrats sa pagiging regular mo. Ayos, parehong nakapasok tayo sa grupo. Ikaw na hamak na tagalinis, bakit mo ikukumpara ang sarili mo sa akin? Kung hindi ka inampon ng tatay ko sa basura, binigyan ka ng pangalang Hemiao. Kung hindi, basura ka pa ring walang pangalan. Alam ko naman, kahit may amnesia ako, pero sabi ni Itay, pinambayad ko sa buhay ko ang tuition mo. Huwag kang mag-alala, habang buhay kitang gaganahan. Lumayo ka sa akin, ayokong malaman ng mga tao na kapatid kita. Ganun ba? Minuto na lang ang presidente para matapos ang meeting. Bago siya bumalik, pumunta ka't linisin ang opisina ng presidente. Sige, Secretary Dong, gagawin ko na po. Nahanap na ba ni Nuanwan? Wala pa pong presidente, pinsing taon na po kayong naghahanap. Ipagpapatuloy pa ba natin? Tuloy lang ang paghahanap. Pero nababahala na ang lola ninyo sa pag-aasawa nyo. Kung hindi pa rin natin mahanap si Miss Yan Presidente, hindi pa ba kayo mag-aasawa? Hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako nahahanap ni Nuanwan. Kamukha ko nung bata ako ang babaeng to. Sino nagpahawak sa'yo ng gamit ko? Sino ang nagpahintulot na hawakan mo ang gamit ko? Diyos ko, mamamatay ka na. Pangahas mo at sinira ang mainit na picture frame. Paumanhin, Pangulo, paumanhin. Hindi ko sinasadya. Ikaw din ang naglagay ng mainit na mga larawan? Paumanhin po, Pangulo. Humihingi ka ng tawad para kay Nuanwan? Lumuhod ka kay Nuanwan at humingi ng tawad. Pasensya, bibigyan kita ng bagong picture frame. Babayaran ko po ito. Paumanhin. Magbabayad ka? Ang init sa puso ko ay hindi mababayaran. Ano ang ibabayad mo? Paumanhin po, Pangulo. Sino ang naglagay ng ganitong pasaway na tao? Agad-agad tanggalin niyo na ako. Huwag po, Pangulo. Ako po, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Kailangan kong magsikap. Wala nang pagkakamali, Pangulo. Opo. Nandito ka. Isang pagkakamali lang. Paumanhin po, Pangulo. Hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. May sakit ang tatay ko at kailangan ng pambili ng gamot. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo ako. Paalisin mo na siya. Hindi po, Jing. Hindi po, hindi. Jingzong. Secretary Dong. Secretary Dong, pakiusap. Ipaliwanag niyo kay G. Jing, pinapasok niyo ako para maglinis. Hindi ako pwedeng matanggal. Hindi ko kakayanin mawala ng trabaho. Huwag mo akong tignan ng ganyan, opisina ni President Jing. Ako mismo ang naglinis, hindi karapat-dapat ang tulad mo rito. Ate, hindi ako pwedeng matanggal. Ang tatay ko ang may sakit at nangangailangan ng pera. Lumabas ka na. Sarili mong kapalpakan ng dahilan nito. Gusto mo pang madamay ang iba? Lumabas ka na ngayon din. Tumahimik. Kumusta po, Tiayan? Hengzhou, nahanap ko na ang kumuha kay Nuanwan noon. Ang pangalan niya ay Hisheng. Mabuti, nasaan na siya ngayon? Nasa squatters sa labas ng Xi'an, Timog Lungsod. Mga squatters sa loob at labas ng Xi'an sa timog. Pupunta na ako para hanapin siya. Ipapasa ng pamilya ko ito. Ayon sa alamat, ang kasintahan ni Ginoong Jing nawala noong bata pa hindi na muling nakita. At si Miao Miao ay talagang kinuha ng kanyang ama. Baka si He Miao pala ang kasintahan ni Ginoong Jing. Kailangan kong maghanda ng maraming regalo para kay Nuanwan. Kinenem taon na kaming hindi nagkita. Hindi ko alam kung kilala pa rin ako ni Nuanwan.
Itapon agad ang basurang ito. Ginoong Jing, Tatay. Lanlan, nandito na ba ang pamilya ng kapatid mo? Maaga kang umuwi. Tatay, ano ang apelyido ng pamilya? Parang ang apelido ay yan. Ganun ba? Babalik na kami. Helan, itapon mo sa akin ang basurang ito ngayon din. Sige, Secretary Dong, itatapon ko na itong basura para sa'yo ngayon din. Huwag mo akong sisihin, Hemyaw. Nabuhay ka dahil iniligtas ko ang buhay mo sa pagpapaaral. Ngayon, gamitin mo ang pagkakakilanlan bilang kasintahan ni Presidente Jing at pamilya ni Miss Yan bayaran mo ang utang na loob sa pagligtas ko ng buhay mo. Natural lang yan. Tatay, Kumusta naman ang kapatid mo? Malapit nang dumating ang pamilya. Kumusta naman ang kapatid mo? sinabi ni Meow Meow ayaw niyang bumalik, gusto niyang sumama sa amin. Hoy, Mata. ang daldal mo sobrang yabang. Mas maganda kinabukasan ni Meow Meow pag uuwi siya. Hintayin natin siya ibumalik, kumbinsihin natin ng maayos. Tay, ayaw talaga ni Meow Meow, huwag nating pilitin. Pwede akong pumalit sa kanya. Ano daw? Pwede akong maging anak niya pakasal kay Jing Hengzhou para sa kanya. Anong kalokohan to? Nagloloko ka? Tay, alam mo ba, nagkagusto ako sa nobyo ni Meow Meow ng unang kita. Dapat secret lang to, pero bakit hindi subukan? May plano na ako ngayon. Bakit di ko ito kunin? Huwag mong isipin yan. Tay, maging matapang lang ako minsan, kunin ang sariling kaligayahan. At saka, ako na ang anak ng Yan family pakakasal kay Jing. Kasama ka pa? Sayang pinag-aralan ng kapatid mo para lang sa'yo. Para makapagkolehiyo ka, wala ka bang konsensya? Walang kwenta ba ang librong binasa mo? Tay? Tumayo ka, wala akong anak na katulad mo. Ako ang tunay mong anak, ito ang daan sa yaman at tagumpay. Paano mo ako pipigilan? Hindi ko kailangan ng makasariling amang tulad mo. May tao ba dito? Nandito ako para sunduin ang anak ko si Mrs. Yanja. Masyadong maaga ang pagdating nito. Sakaling magising ang matandang ito, wala na akong pagkakataon. May tao ba dito? Nandito ako para sunduin ang anak kong babae, Mrs. Yanjia. Mr. He, nasa bahay ka ba? Nandito ako para sunduin ang anak kong babae. Huwag kang magpanik, kailangan kong magpalit agad ng damit. Lumabas ka at kausapin si Mrs. Yan. Ay, Ang daming tawag sa akin ni Itay. May nangyari siguro sa bahay. Mr. He, ako ang tunay na ina ni Nwanwan. Buksan mo ang pinto, pumapayag ako sa kahit anong kondisyon mo. Mr. Wo. Mr. Wo.
Binhi ang aga mong nagising. Pero hindi na yon importante. Wala kang pag-asa. May nangyari talaga sa bahay. Itay, pupunta na ako dyan agad. Jiwo, Narinig kita kanina, nandito ka para makita ang anak mo. ikaw ba ang anak ni Jihi? Kumusta naman ang tatay mo? Ako ang ampon na anak ni Papa. Wala na kaming nakatira dito. Swerteng araw mo ngayon. Bumalik lang ako para kumuha ng gamit. Ampon na anak, hindi kami magkamukha nitong babae. Hindi ito ang init ng pamilya ko. Dalawang ampon na anak ang tatay mo. Paano nangyari yon? Si Hemiao ang tunay na anak ni Papa. Kinolekta ito ni Papa. Ayon kay Papa, itinapon ako sa basurahan noong bata pa ako. Nakuha niya ako habang nagkakalkal ng basura. Ikaw sinuanuan. Tita, anong init ang sinasabi mo? Mali ang napuntahan mo. Helen ang pangalan ko. Nuanuan ang pangalan mo. Anak kita. Yan, Junuan. Sinundo kita ngayon. Pinapauwi na ba ako ni Papa? Para makilala kita. Larawan natin noong bata pa tayo. Larawan ko nung bata pa ako. Ako na nga Init ng pamilya. Anak ko, 15 na taon kitang hinanap. Nakita rin kita. mabuti at may nanay na ako. Tinuanuan yan. Narito na ako. Hengjo Jingjong. Ginoong Jing. Hengjo. Tita yan, 15 taon na akong nakatira dito. Pero ngayon ay lumipat na. Saang lugar lumipat si Nuanuan? Lumipat na sila ngunit nananatili ang init. Halika't magpainit, halika kay nanay. Inang Jing, matagal na kaming lumipat, hindi na dito nakatira. Kailangan pigilan si Lanlan sa pagkakamali. Hengjo, ito ang init na hinahanap natin sa loob ng kimekong taon. Bakit hindi siya kamukha ni Nuanuan nung bata pa? Hindi katulad ni Tita yan, ikaw ba? Nagbago na ang babaeng universidad, 15 taon na ang nakalipas. Normal lang na magkaiba ang itsura sa paglipas ng panahon. Nanay? Hinahanap din po ako ni Mr. Jing. Oo, hinahanap ka rin ni Hengjo, nakasal kayo noong musmus pa kayo. Kaya pala noong unang kita kay Jijing, parang kilalang kilala ko. Para tayong magkakilala ng matagal, may kasunduan pala ako kay kapatid na Hengjo. Nakita mo na ako? Ginoong Jing, ako ang bagong taga-disenyo, kakaregular lang kaninang umaga sa opisina, nakita lang tayo. Hindi ka kamukha ng batang si Nuanuan kaya hindi kita nakilala. Nanay, talagang nagbago na itsura ko. Natatakot akong magkamali tayo sa pagkilala. Mag-DNA test na lang kaya tayo. Nanay, sapat na ba ito? Sapat na. Nuan-nuan, umuwi na kayo ng ina mo, DNA test, ayusin ni nanay pag uwi. Sige na. Tara na. Sandali lang. Visit ka. Bumalik ka agad? Mainit. Kuya Hengjo. Mainit. Kinongjing pakawalan mo ako. Ikaw ang tagalinis na nagpapainit.
Ang tagalinis ay hindi mainit. Siyempre hindi siya si Nuan-Nuan, isang maruming tagalinis lang siya. Nanay, ako si Nuanwan. Oo, anak kita. Ramdam ko lang kamukha mo nung bata ka ang hamak na tagalinis na ito. Mali ang pagkakita mo. Paano siya magkakamukha ng bata ako? Para akong ikaw. Anong pinagsasabi mo? Katulad mo ako. Anong pinagsasabi mo? Pagmamalaki sa opisina kaninang umaga. Ngayon sinusundan mo pa ako rito. Ikaw gumawa nito? Hinahangad mo lang ang atensyon ni Kuya Hengjo, di ba? Ate, anong pinag-uusapan ninyo? Wala akong ganong intensyon. Nang aagaw ng manugang ko, ayaw ko nang mabuhay. Halika, dukutin ang mga mata at itapon, ipakain sa aso. Ay, huwag! Wala talaga. Nagkakamali kayo. Tagalinis lang po ako sa kumpanya. Bihira ko pong makita si Ginoong Jing. Paano ko magagahasang hangarin si Ginoong Jing? Gawin na. Huwag ninyong dukutin ang mata ko, ate. Ate, tulungan niyo ako. Tulungan mo ko, hamak na nila lang, ganito ka matututo. Sa susunod, lumayo ka na sa eksena. Ano pang ginagawa mo? Hukayin. Hindi. Mainit. Ay! Pakawalan mo na siya. Ginoong Jing, ako po ang may kasalanan na sira ko ang picture frame ng fiancé mo. Nabayaran ko na ang pagkakamali ko. Bakit hindi mo ako palayain? Kuya Jing Hengjo. Huwag kang magpaloko, sa luha niya sinadya niyang magpakalambot para sa awa, para lang pumaimbot ang puso mo at pansinin mo siya ng madalas. Tama, sinuwan-wan ng Hinjo, hindi dapat kaawaan ng ganitong tao. Tita yan, alam ko. Saan mo nakuha ang swerteng card na ito? Suot ko na ito mula nung bata pa ako. Bata ka palang suot mo na ito? Sigurado ka? Talagang sigurado. Ito lang ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Suot ko ito palagi. Mga magulang mo ang nag-iwan nito sa'yo? Patingin nga. Hindi, personal kong pag-aari ito. Wala kang karapatang utusan ako. Fupay. May daladalang kahoy na palatandaan si Hemyaw mula pagkabata. Patutunayan kaya ng sirang kahoy na iyon ang pagkakakilanlan niya? Oo. Bakit mo ninakaw ang swerteng card ko? Nagsisinungaling ka, akin ang swerteng card na ito. Hemyaw, ninakaw mo ang swerteng card ko. Akin ito. Nanay, nalaman kong hindi lang siya nagnakaw sa akin, ngayon magnanakaw na siya. May sumalo nga sa putang ito. Aray, bitawan mo ako. Akin ang swerteng card na ito, nagnakaw ka na naman ng gamit ko. Maniwala ka man o hindi, paputulin ko mga kamay mo. Ate, anong nangyari? Isang swerteng card lang ito. Hindi ito ginto, pilak o jade. Piraso lang ng kahoy. Walang halaga. Bakit mo kinuha? Tumahimik ka! Walang halaga sa'yo ang barahang ito pero isang dekada ko na itong suot. Napakahalaga nito sa paningin ko. Sabi mo sa'yo ang swerteng card na ito? Oo, Kuya Hengjo, akin ang swerteng card na ito, isang dekada ko nang suot ito. Nawala ito noon pa, hindi ko akalain ninakaw ng bruhang ito. Patingin nga. Talaga nga. Talaga nga Hengjo, bakit mo pinapansin ang sira na card? Dahil akin ang swerteng card na ito. Nakaukit ang initial ko dito. Sa'yo? Sa totoo kay Mr. Jing ito. Kung sa'yo ang swerteng card, bakit nandito? Fupay-fupay ay kay Mr. Jing, bakit ko ito suot ng mahabang panahon? 7 taon nang nakalipas nang tayo'y maghiwalay ni Nuan-Nuan, binigyan ko si Nuan-Nuan ng swerteng card. Ganoon ba? Naintindihan ko na. Baka nga na, ako ba ang nobyang hinahanap ni Mr. Jing sa loob ng 11 taon? Panaginip ng tagsibol at taglagas ako ang hinahanap ni Mr. Jing ng higit 10 taon. Hindi ikaw. Ako ang nobya ni Mr. Jing, ako si Yan Jinwan. Ikaw ang tunay na anak ni Itay. Tatawagan ko na si Itay, mapapatunayan ni Itay na hindi ikaw si Yan Jitwan.
Bakit ayaw mong patawag ako? Eh di nagsisinungaling ka. Nasa ilalim ako ng pamilya ninyong He, inapinyo ako, binastos, kinuha ang lahat sa akin. Ngayon, dumating na ang tunay kong ina at nobyo. Gusto ninyong nakawin ang pamilya ko. Ang masama mong muka, nakakagulat talaga. Warm, sa tagal ng panahon, grabe ang paghihirap mo. Dapat pagbayarin ang pamilyahin ng 1,000 beses. Halika. Dalhin niyo itong bruhang ito. Iparada ako sa kalye para mapanood ng buong lungsod kung ano itsura ng traidor na babaeng ito. Hindi! Huwag niyo akong bitawan! Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin! Aray! Nasa bahay si Papa. Papa, tulungan mo ako. Si Helen ba ay tunay na anak ng kanyang ama? Tanungin niyo na lang si Papa. No anuan, hindi ba't sinabi mong lumipat na ang tatay mo? Bumalik ka ba para kumuha ng gamit? Gurang na matanda ang aga mong nagising tama. Walang tao sa bahay nung nandoon ako. Kung nasa bahay siya, mukhang hindi ko napansin yon. May kinuha lang ako at lumabas na. Nagsisinungaling ka? Saan pa pupunta si tatay kung wala siya sa bahay? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Pigilan niyo siya para sa akin. Tatay, nandito ka ba? Tatay? Nanay? Kuya Hingjo, pasok muna ako para tignan. Kahit sinabi mong inabuso ka ng pamilya He ng maraming taon. Kahit papaano, pinalaki ka naming mabuti. Kung nandito ang iyong amain, nararapat lang na magpasalamat ng personal. Tama si Hengjo. Dapat nga tayong magpasalamat ng personal at iuwi ka na rin. Sige, ganun ba? Pagkabukas ng pinto, hindi ka na makapagsisinungaling. Ate, bakit hindi mo buksan ang pinto? Sinasabi mo bang nawawala ang susi? Hindi ka makapasok? Huwag mo akong pagbintangan. Papasok na ako ngayon. Tatay? Bitawan mo ako! Pakakawalan ko muna siya. Tatay, anong problema mo? Tatay, anong nangyari? Mas mabuti pang mamatay si tatay. Ngayon mga punla na lang ang problema. Makakatulog na ako ng mahimbing. Nandito ka lang sa bahay kanina. Hindi mo nakita ang nangyari kay tatay? Hemya nagdududa ka bang sasaktan ko ang tatay ko? May didismayak at tinatanggihan mo sarili mong ama. Gagawan mo na naman ng masama si tatay. Hindi na ako nagtataka sa'yo. Ang tatay ni Hemiao, buhay patay na ngayon. Gusto mo pa akong idawit? Ang tunay na may balak saktan si tatay. Ikaw yata yon. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Ako na ang tatawag ng ambulansya. May tinatago si Sister He. Unang beses ni Helen, nagpakita ako ng mga larawan niya noong bata. Nakakainit ng puso. Mga larawan at swerte, mga bagay lang yan. May sariling agenda ang mga yan. Hindi mapagkakatiwalaan. Ang salita lang ni Mr. He ang totoo. May DNA test din. Nagpasa na ako ng buhok ko at ni Helen sa pinakarespetadong laboratorio para sa pagsusuri. Malapit nang lumabas ang resulta. Hindi pwedeng kayong dalawa lang ni Helen ang matest. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat kasama rin ang babaeng tagalinis. Hindi. Kailangan ding itest sina Helen at Mr. He. Oo, kung si Helen talaga ang nuwan-nuwan, walang dugtong na relasyon sa kanyang amang kinilala. Kung magkatugma ang resulta, siya nga si Nuwan-Nuwan, walang duda dyan. Ang DNA test ni na Helen at G, hinay pa-schedule ko na ng pribado. Hauheng Joe, buti na lang tinutulungan mo ako. Sana'y mahanap ko ang anak kong nawawala ng pinlendang taon. Tiya yan, wag po kayong ganyan. Sinuwan-wan din ang gusto kong makasama habang buhay. Tumutulong din ako sa sarili ko. Tiya yan, hindi dapat agad matapos ang operasyon ni Jiwo. Uuwi muna tayo para makapagpahinga ka.
Pero nandito pa si Nuan-Nuan, malapit na ang anak kong matagal kong hinanap. Ayokong mawalay muli sa kanya. Kapag lumabas na ang DNA test, nitiyayan siya talaga si Nuan-Nuan, hindi pa huli para sunduin natin siya. Anak ko. Sana ikaw na talaga ang hinahanap ko. Tiyayan, samahan ko muna kayong umuwi. Sige na at bigyan mo akong pagkakataon. Ako talaga ang anak ni Mrs. Yan. Ang nobya ni Jijing. Tigilan mo yung kasinungalingan, ako ang nobya ng anak ni Yan at ni Jing. Ang ampon ng pamilyang He, saka lang siya magiging nobya ng Yan family Chan Jinjing. Simula ngayon, ako ang ampon ng pamilyang He at ikaw ang tunay na anak ng pamilyang He. Ate, bago dumating sina Mrs. Yan at Jijing, bakit hindi mo ako nakipagkompetensya bilang ampon ng pamilyang He? Hemyaw, sasabihin ko sa'yo nang iligtas ka ng tatay ko, matrikula ko ang ipinambayad sa pagligtas mo. Kung wala ako, patay ka na sana. Kaya mo ninakaw ang pagkatao ko? Ako ang nagligtas sa buhay mo. Nais ko lang ng tunay na pagkatao. Ngunit iyon ang aking mga kamag-anak. Ate, maibibigay ko lahat sa'yo, ngunit paano maaaring ipagkait? Bakit hindi hayan? Hindi ba't kamag-anak ko ang nakahiga rito? Maibibigay ko sa'yo ang tatay ko, bakit di mo ako bigyan ng ina mo? Hindi ka maintindihan? Binhi ito ang sasabihin ko. Ang nobya ni Miss Yan at Mr. Jing, sigurado ako. Ang peke ay hindi magiging tunay. Ang mayayaman ay hindi kasing tanga ng iniisip mo. Hindi mo ba paniwala ang balang araw iiyak si Mrs. Yan at magmamakaawang kunin ako? Mukhang hindi ka pa nagigising sa pantasya mo. Magpatuloy ka sa pangarap. Pintang taon ko nang hinahanap ang anak ko. Sa wakas may pag-asa na ako ngayon. Mahabag po kayo, hayaang mahanap ko ang nawawala kong anak. May resulta na ba si Dintang? Narito na tayo. Maraming koponan ng inspektor ang nagsiyasat sa huli. Isa sa panganib ko ang buhay ko tumpak at totoo. Init ng puso ko. Nahanap ko rin ang anak kong nawawala. Sunduin mo na siya ngayon din. Simula ngayon, hindi na siya pahihirapan pa. Walang balita mula sa pamilyang Yan, walang balita kay Jijing. Siguradong magpapa-DNA test sila. Walang utang na loob. Tatay? Ang aga mong nagising. Hindi pa ako patay? Nadidismaya ka ba? Nakakabigo talaga. Sino nagsabing hindi mo ako pagbibigyan? Gusto mong magpanggap na si Meow Meow sa pamilya Yan. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Ako ang tunay mong anak. Bakit kinakampihan mo ang putang iyon? Makipot ang utak mo. Hindi ko papayagang mabuhay ang mga punla. Makipot ang utak ko? Anak mo ako, bakit ako laging naghahati? Kailangan mo siyang bigyan ng parte. Kawawang Meow Meow. Siya na ngayon ang anak ng pamilyang Yan kasintahan ng pinakamayamang si Jing Hengzhou, tumatanggap ng kayamanan at karangyaan. Kukunin ko na ang mga pag-aari niya, ganti lang ito sa kanya. Nararapat lang sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari yan. E di magdusa ka sa impyerno. Patayin muna kita, matandang walang silbi, saka ko papatayin ang putang himyaw. Magdusa kayong mag-ama sa impyerno, hahaha aray. Helan, anong ginagawa mo? Tatay, huminga ka, tatay. Huminga! Doktor. Anong nangyari sa pasyente? Parang nag-blackout ako. Kumusta na po, Dok?
Nawalan ng malay dahil sa pagkapos ng hininga, buti na agapan agad. Wala namang immediate na peligro. Salamat po, Doc. Siya ang tunay mong ama. Sinubukan mong patayin siya. Hinadlangan niya ako. Ano kung patayin ko siya? Taos pa ba ang puso mo? Putang ina mo, ang kapal ng mukha mo. Ang sampal nato para kay tatay to. Gustong makapangasawa ng mayaman kahit patayin pa ang sariling ama? Ito ba ang ganti mo sa pag-aaruga niya? Nakababatang kapatid. Ako ang ampon na anak ni Papa. Pwede mo akong saktan at pagalitan. Bakit ganun kalakas ang paghampas mo kay Papa? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kitang-kita kung gustong patayin ni Papa. Pagpatay. Papatayin mo si Papa. Bakit mo ginagawa to? Putang ina mo. Pangahas mong inapi ang anak ko. Akala mo wala kaming kamag-anak? Hindi kita pakakawalan ngayon tulong. May tao ba dyan? Itong putang ito, arestuhin ninyo ang putang ito. Bitawan niyo ako, bitawan. Ngayon mararamdaman mo ang bunga ng pang-aapi sa anak ko. Pipigain nyo ang kamay niya. Wag, pakawalan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. 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 Bitawan niyo ako. Pakawalan. Hindi niyo ako pwedeng ganyanin. Aray! Bitawan mo ako. Pakawalan mo siya. Magising ka na. Hindi lang ako ang gusto mong saktan, gusto kong saktan ang kapatid mo. Simula ngayon, wala sa akin ang anak mo. Ama, bakit ganito ang pagkamuhi mo sa akin? Ni kamag-anak mo ay di mo kilala? Punong-puno ng kasinungalingan, umalis ka na ngayon din. Ama, dahil ba ampon lang ako, ganito na lang ang pag-ayaw mo sa akin. Ikaw, baliktad ang paningin mo. Nagsisisi ako sa pag-ampon sa iyo. Ama, sa kabila ng mga taon, wala akong naramdamang pagmamahal sa pamilya, he. Ngunit bawat salita mo parang tinutuhog ng patalim. Kung ganito ka lang kamuhi sa akin, bakit mo pa ako inampon nun? Aray! Hindi ama mo ang umampun sa iyo. Ako, hindi ikaw. Ano ang lakas ng loob mong gawin ito sa anak ko? Gusto mo bang mawala ang buhay mo ngayon din? Kinangyan. Si Helen, ang tunay na anak ng kanyang ama, nagsisinungaling siya sa inyo. Halika. Huwag mong hawakan siya. Ama? Nalilito ka na. Si Meow Meow ang tunay mong anak. Ano, siya ang tunay kong anak? Tatay, bakit ka nagsisinungaling? Malinaw na ako'y ampon mo lang. Ang sama mo. Bakit ngayon ko lang nakita ang totoo mong pagkatao? Tatay, bakit mo ako napupuutan? Nanay, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang tunay mong anak. Nanay ay naniniwala sa'yo. Si Meow Meow ang aking inampon. Siya ang aking tunay na anak. Ginoong Wo, dapat mong sabihing sinuanuan ang tunay mong anak. Kaya itatanong ko, may ebidensya ka ba? Ang anak na aking pinalaki, gusto mo ng patunay? Kung ako man ay tunay mong anak, bakit ngayon lang ako'y inaabuso mo? Hinapi kita? Ikaw ang lumaking hindi makatiis sa'yo. Ate, madalas mo siyang abusuhin. Tama na, Ginong Wo, pinalaki mo ang anak ko. Nagpapasalamat ako. Ngunit kung sasaktan mo siya ulit, huwag kang magalit kung babastusin ko ang pamilya mong he. Binibining yan? Siya ang iyong anak. Tingnan mong mabuti ang kilay ni Meow Meow. Kamukha mo siya. Ang kapatid ni Binibining yan, hindi siya ang tunay mong anak.
Ang kapatid ni Mrs. Yan, hindi talaga siya ang anak mo. Nanay, nagsisinungaling sila sa'yo. Huwag kang maniwala sa kanila. Syempre hindi. Medyo may pagkakahawig lang. Isang hamak na tampalasan kang gaya mo, paano magiging anak kita? Mrs. Yan, paano mo na sigurong si Helen ang anak mo? Kasi bago ako pumunta nagpa-DNA test na ako kay Holland. Nakasaad sa resulta, si Helen ang tunay kong anak na si Yan Jinwan. Kaya si He Miao ang tunay na anak ng pamilyang yan ang nobya ni President Jing. DNA test. Si Helen ang anak mo. Imposible, imposible yan. Paano nangyari yun? Bakit hindi? Ako ang tunay na anak ng pamilyang yan. Tay, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi anak mo si ate, anak yan ni Mrs. Yan. Talagang imposible. Peke ito sigurado. Ito ay resulta mula sa pinakamapagkakatiwalaang institusyon protektado ng batas. Ikaw naman ang magduda. Tay. Hindi ako anak ni Mrs. Yan. Hindi ako anak mo. Eh, sino ako? Tatay? Hindi ako anak ni Geng. Yan. Hindi ako anak mo. Sino nga ba ako? Meow meow. Kung ikaw man ang anak ni Geng, yan o hindi. Sa puso ko, anak kita, sa paningin ko, aray. Pwede bang tumigil na kayo sa pagpapanggap? Dahil hindi naman ako tinanggap ng pamilya nyo. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Huwag na tayong magkita pa. Ako ang nagbigay ng laman at dugo mo. Ako ang nagbigay buhay sa'yo. Babawiin mo lahat sa ilang salita lang. Ginoong Wu, sinagip mo ang anak ko. Totoo yan, pero ako ang nagbigay ng katawan niya. Nagbabawas ka ba ng ginto sa mukha mo? Anak ko siya. Pinagsabihan ko ang anak ko, tumigil ka sa pagsasalita. Haha, talagang mga hampas lupa kayo, mga palaboy lang. Ginugulo nyo ang anak ko, pera lang ba ang habol nyo? Magpresyo ka na. Tatay? Ngayong nagsalita na si nanay, magpresyo ka na. Bilhin nyo na ang ating relasyon bilang mag-ama. Ikaw, gusto mong bilhin ang ating pagiging mag-ama? Tama. Pagkatanggap mo ng pera, umalis ka na sa Haicheng, huwag ka nang bumalik pa. Helen? Paano ka naging ganito kababaw ang puso? Tumigil ka, walang karapatan magsalita. Umalis. Lahat kayo lumabas na. Wala akong pakialam sa maruming pera nyo. Tatay, ang pamilya, ay dukha at walang kwenta. Matigas ang ulo mo't ayaw sa pera namin. Huwag mong hintayin kaming umalis. Nagsisisi ka na naman. Ang dekada ng pag-aaruga ni Helen. Hindi mo na mababawi yan? Ang konsensya mo? Nakain na ng aso ang konsensya mo? Putang ina mo. Pangahas kang manlait sa anak ko, maniwala ka man o hindi, hindi ka na dapat makapagsalita. Ospital ito. Hindi lugar para magmalaki ang mga katulad mo. Nanay, ayan na. Huwag pansinin ng basurang ito, malaking gulo. Hamempi isang hamak na mga ngalakal, siguradong mabibigo sila. Nanay, ang walang sapatos, hindi takot sa tsinelas, huwag mong galitin siya. Alis na tayo. Putulin ang mga dila ng dalawang lalaking ito nang hindi na sila makapagsalita habang buhay. Pakiusap, ako na lang saktan mo. Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag mong hawakan ang anak ko. Huwag mong galawin ang anak ko. Aray! Aray!
Huwag ninyong saktan si tatay, tigilan niyo si tatay. Sabi ni Mrs. Yan, kahit anong mangyari, pinalaki rin ng tatay ko ang anak mo. Ganito ang trato sa nagligtas sa inyo? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Gusto kong makita sino ngayon ang naparusahan. Pigilan siya. Hindi, huwag. Bitawan niyo ako at si Mrs. Yan. Haicheng hindi lugar para abusuhin ng mga mayayaman, babalaan ko kayo. Ang pamilya ko ay isa sa 10 pinakamayaman sa Haicheng. Ang anak ko at ang pinakamayaman sa Haicheng nagkasundo na naman ang tagapagmana ng unaing pamilya. Kayang gawin ng pamilya ko ang lahat dito sa Haicheng. Ang masama ay hindi nagtatagumpay sa mabuti. Kayong mga halimaw ang langit sa Haicheng, hindi nyo maitatago. Paulit-ulit na pagpapatiwakal, di ba? Tingnan mo ang dila mo, ayaw ko ngayon. Nay, sandali lang. Malambing. Pinahirapan ka ng pamilyang ito ng ilang taon. Naigalit ka ba para sa sarili mo? Nadadala ka ba sa awa? Nay, tutusukin mo ang dila niya, Kadiri. Para sa mga ganitong tampalasan, huwag kang magpakabait. Alam ko, pero Nay, tinulungan mo na akong tuhugin ang kamay niya na wala na ang galit ko. Kaya palalampasin mo talaga sila? Siyempre hindi. Meron akong gamit dito, walang duguan. Painumin mo siya, hindi na ako makakapagsalita habang buhay. Mabuti naman ay inumin mo ang gamot sa oras. Salamat, Nay, sa paglabas ng galit mo. Hawakan niyo siya, huwag. Hindi, huwag. Bakit ganito ang galit niyo sa akin? Bakit hindi? Pakawalan ng anak ko, pakawalan ng anak ko. Bitawan mo siya. Tatay? DNA test ni Helan at Hesheng gawin mo ng palihim. Huwag mong sabihin kanino man, si Mr. Jing ito. Si Hesheng at ang kanyang isa pang anak, gagawin pa ba ang pagkilala sa mga punla ng He? Huwag mo nang intindihin. Pagdating sa ward, bahala na ako. Huwag mong papayagang malaman ng pamilya, He. Sige, Bitawan mo siya. Basta pakawalan mo ang anak ko, payag ako sa kahit anong hiling. Kinuha lang ang pera at umalis, hindi naman ganon. Tatay, pinapahamak ninyong dalawa ang buhay ninyo. Holland? 20 taon kang pinalaki ni Itay. Hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Kung may konsensya ka man lang, tigilan mo ang pananakit sa kapatid mo. Tatay? Aray, Paano naman siya masasaktan? Ang mga hamak ay mananatiling hamak, hindi sila karapat-dapat sa awa. Hindi. Ay, hindi. aray, tigil na. Tigil. Hengjo, nandito ka pala. Nawalan ako ng boses. Wala na talaga akong boses. nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Papayag ako sa kahit anong hiling mo, pangako ko yan. Hindi ba't sabi mo hintayin ang appraisal report? Tita Yan, anong ginagawa mo? Naku, lumabas na. Narito na ang appraisal report. Napakainit ni Helan. Oh. Si Helan ang nagbibigay init sa buhay ko. Hengjo, taon-taon pinahirapan si Nuan sa pamilya He. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon ngayon. Lumabas na ang DNA test ni Tita Yan at Helan. Pero kailangan pa ang DNA test ni Hesheng at Helan. Tita Yan, nagkamuli na naman ang pamilya He sa huli, palalakihin niya si Nuan ng maayos, mabutit, masama. Hindi na natin siya kakausapin mula ngayon. Ah, tama. Sa tingin ko nga, wala nang uulit ang pakikipag-ugnayan. Nuan, huwag kang malungkot. Ang pamilya He ang hindi karapat-dapat. Magkakaroon ka ng ina. May sarili ka ng pamilya. Ituturing itong bangungot ng pamilya He. Tita Yan, wala namang problema dito, kunin mo si Nuan at umuna na kayo.
Ako na ang bahala dito. Sige, iiwan ko na ito sa'yo. Magkakaroon na ba talaga ako ng pamilya? Nanay, hindi ako nananaginip. Tanga, syempre hindi ka nananaginip. Sinadya kong sunduin ka. Umuwi na tayo. Si G, Heian Chinuan ang aking nobyo. Isinmataon kaming naghanap sa kanya ng ina niya, pangako ko. Kung si Helen nga talaga tutumbasan ko ang kabutihan nyo. Tutumbasan mo ako? Inagaw mo ang anak ko. Paano mo tutumbasan? Kahit ginto, pilak, pera o mga bahay at tindahan. Basta sabihin mo lang mapapangako ko, lumayas ka. Wala akong pake sa marumi mong pera. Mga mapagkunwari kayo, lumabas kayo rito. Kinungwo. Ampon lang si Helen sa inyo, nararapat lang na bumalik siya sa pamilyang yan. Kahit ayaw mong tanggapin. Kailangan mong maging makatotohanan. Hahaha. Hindi kilala ng ina ang sariling anak. Hindi kayo karapat dapat magsama. Mukhang kailangang bilisan ang DNA test ni Hesheng at Helen. Tinawag ni Assistant Got ang doktor. Doktor! Anong problema? Bobo ka ba? Di makapagsalita. Nagdugo ang pasyente at hinimatay. Nawala ng malay muli. Sinasalba nyo ba ang buhay niya o pinapatay nyo? Bakit di kayo magmadaling magligtas? Ginoong Jing, nakita ko ang buhok ni Hesheng, mabubunyag na ang katotohanan. Ikaw mismo ang sumubaybay sa proseso, siguraduhin walang mali. Pupunta na ako ngayon. Nakuha kong litrato ang batang nagpapalipad ng eroplano. Kuya Hengjo at Ate Nuan-Nuan. Ikaw pala talaga si Kuya Hengjo. Ang pakiramdam ko sa tagalinis na ito. Bakit parang pamilyar? Malubha ang pinsala sa ulo ng pasyente, kumpirmado ang brain death. Ano ang ibig sabihin ng brain death? Pabayaan na. Hoy, kumalma ka muna, nasa ospital tayo. May pag-asang gumising pa ang pasyente? Kung ipagpapatuloy ang gamutan, hindi imposible. 1 buwan ba o 1 taon? Mahirap tiyakin. Pero kung titigil sa pagpapagamot, hindi aabot ng 1 linggo ang pasyente. Hindi tayo susuko. Gigising ang tatay ko. Ipagpatuloy ang gamutan. Bayaran muna ang utang sa ospital, magtabi ng 50,000 kabuang 100,000, pumunta sa billing office para magbayad. Sige, pupunta na ako. Tatay mo. Kuya Hengjo, tulungan mo ang tatay ko. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa bayad, basta gantihan mo lang siya. Ampunin si Nuan-Nuan 15 taong kabutihan. Salamat. Bakit parang may mali? Mainit? Ikaw ba yan? Ito ang listahan ng bayaran. Sa'yo na yan. Tumigil sa kakatok. Bumangon ka. Hindi kita tinutulungan.
Dahil ang tatay mo ang ampun ng ama ni Nuanuan. Anong ginagawa mo? Pinautang kita ng pera ngayon. Sisiguraduhin kong bayaran. Hindi ko kailangan ng perang. Ginagawa ko to. Para mabawi ang kabutihan ni Hesheng kay Nuanuan. Hindi ka pwedeng maging boss sa Hesheng. Walang merito, walang ganti. Walang merito, walang ganti. May bakante sa departamento ng sekretarya. Ikaw ang magiging sekretarya ko pagpapalit ng trabaho. Baka hindi ako magaling at maging problema pa. Kung hindi mo magawa ng maayos, matuto kang gawin. Nakuha mo na ba ang resulta ng pagtatasa? Kunin ang resulta ng verifikasyon sa loob ng 24 oras, Jijing. Nakita ko na po. Birth certificate ng anak na babae ni Hesheng sa diving certificate. 25 taon na ang nakalipas. Kinuhaan ko ng litrato at sinend sa phone ninyo. Helan. Ang birth certificate ng kanyang anak na babae pangalan ay Helan. Mukhang lumalabas na ang katotohanan. Pasok. Mainit. At iba pa. Magkamukha talaga sina Hemiao at Nuanuan. Sa birth certificate ng anak ni Hesheng hindi Zheng Mingxiao ang pangalan ni Hemiao. Lumalabas na sa magkapatid na si Hemiao ang ampon na anak. Si Hemiao ang babaeng hinahanap kong pakakasalan. Wala namang nangyari. Itinuturing na ni Tita Yan si Helan bilang si Nuanuan. Ngayon hinihintay na lang ang pagkilala kay Helan at Hesheng para kumbinsihin si Tita Yan. Okay lang, magtrabaho ka muna. Kuya Hengjo. Kuya Hengjo, narito na ako. Wala ka sa ospital, alagaan mo ng mabuti ang iyong ama. Bakit ka pumunta sa opisina ni Kuya Hengjo? May bakante sa departamento ng sekretarya. Simula ngayon si Hemiao ang aking personal na sekretarya. Kuya Hengjo, mahigpit ang recruitment sa departamento ng sekretarya. Wala siyang pinag-aralan at kakayahan. Bakit ako magiging sekretarya mo? Pinag-aalinlanganan mo ang desisyon ko? Hindi po. Natatakot lang ako baka kanya ipahamak. Pwede rin akong maging sekretarya mo. Ako na ang bahala. Tinuturuan mo ako kung paano gumawa. Hindi ko po kaya, Kuya Hengjo. Nagkakamali ka ng akala. Kung wala namang problema, lumabas ka na. May gagawin pa ako. Tinanong ko ang board secretary tungkol sa itinerary mo. Alam kong may social gathering ka mamayang gabi. Kaya nais kong samahan ka para wala kang alalahanin. Hindi. Kuya Hengjo, hindi pa tayo kasal. Hindi mo ba maintindihan? Naiintindihan ko pero... Sige, mauna na ako. Minaliit kita talaga. Nakapag-ugnayan agad kay Jijing. Hindi mo alam na siya ang aking nobyo, dapat hindi ka nagdududa. Bumalik. Anong gusto mo? Ha, hindi ko inaasahan. Ang tagalinis ng kubeta naging pipi na nga talaga. Haha. Siyempre,
Ito ang kapalit ng pagsuway mo sa akin. Helan, may konsensya ka pa ba? Isang beses lang kita babalaan. Magbitiw ka na sa posisyon mo ngayon din. Huwag ka nang lumapit kay Jijing muli. Ikaw ba ang nagbabayad sa gamot ni Itay? Hindi kita kinakausap, inuutusan kita. Ang bayad sa ospital ay laging paunang binabayaran? Ano pang gamot sa halos patay ng gulay? Huwag mo akong isiping hindi ko alam ang balak mo. Gusto mong magpanggap na kawawa at akitin si Kuya Hengjo? Paano mangyayari yun? Aha. Mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi, gagawin kitang katulad ng halos patay mong amang gulay, hindi mabuhay, hindi mamatay. Umalis ka na. Naririnig mo ba ako? Magbitiw ka agad at lumayas ka sa Jing Group. Bitawan mo ako. Aray, pakawalan mo ako. Ako ang sekretarya ni Mr. Jing. Ganito ang trato niyo sa akin sa kumpanya. Wala ka ng buhay. Ganti rin ito. Si Mr. Jing. Himyao, parang hindi na kita mapapangalagaan. Ganito na lang pinagmamalupitan ng kapatid mo. Nananatili kang nakatingin lang? Kuya Hengjo, nagkakamali kayo sa akin. Talagang pinagsabihan ko siya. Pero si Secretary Dong ang personal mong sekretarya, paano ko siya mapipigilan? Helan, kitang-kita na kayo ang nag-udyok sa akin. Sabi niyo turuan ng leksyon si Himyao. Ngayon magkakailan na kayo? Secretary Dong, kayo ang laging kasama ni Kuya Hengjo, ang mataas na Secretary Dong. Sino sa buong Jing Group ang may lakas ng loob? Mr. Jing, 5 taon na akong naglilingkod sa inyo, nagtiwala kayo sa akin. Hindi talaga ako ang may pakana nito. Kuya Hengjo, ano man ang mangyari, anak siya ng aking amang pangaman. Paano ko pagbubuhatan ng kamay ang sariling kapatid? Mr. Jing, maniwala po kayo sa pagkatao ko. Tumigil ka. Kalihim Dong. 5 taon mo na akong pinagsisilbihan. Di mo alam na dapat sekreto ang itinerary ko. Naintindihan ko. Ang paggawa ng krimen ng may malay ay mas mabigat na kaso. Hindi ganyan si Jing dati, si Helan. Ginigipit niya ako bilang fiancé mo. Pangako ko, wala nang susunod. Wala nang pagkakataon pa. Nasa terminate ka na. Hindi pwede, di ko kakayanin mawala ng trabaho, G. Jing, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng tsansa. Mag-impake ka at umalis. Ginoong Jing. Umalis ka sa daan, tagalinis ng kubeta. Bobo ka pa rin, nagdadalawang isip ka pa bang palitan ako sa tabi ni Jijing? Pangahas mong ininsulto siya muli. Gagawin kitang pipi ngayon din. Kuya Hengjo, bakit mo ako sinusuportahan? Kalihim Dong. Umaasa ka lang sa posisyon mong kalihim Jing, hindi na bago ang pananakot mo sa staff. Di ka pa nagre-resign. Hihintayin mo pang magkaso, lalong nakakahiya kapag umabot pa doon. Ikaw ang may gawa nito. Tama na. Si Mr. Jing, ngayong gabi, gusto ko rin sanang samahan ka sa isang mahalagang pagtitipon. Maari mo ba akong payagang tapusin itong trabaho bago umalis? Ako naman. Wala na. Kuya Hengjo, sapat na ako para samahan ka. Wala na. Sasamahan ako ni Himyao. Tapusin mo ang mga papeles ng pag-resign sa loob ng 1 oras, umalis ka agad sa kumpanya.
Sidling nangahas ka pang agawin sa akin si Kuya Hengjo. Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Maghahapunan tayo ng medyo gabi na magpabook ka ng kwarto sa hotel na tayo matulog pagkatapos kumain. Magpakuha ka ng 2 kwarto, isa sa'yo, isa sa akin. Nabook na ang kwarto at naipadala ko na sa'yo ang numero. Nagsuot ka pa ng sexing pantulog, humiga ka pa sa kama ni Kuya Hengjo. Ano yun kung hindi pa nga akit? Sidling. Hindi ka pipi. May nakaprepare ng antidote ang doktor para sa'yo. Nitong 15 taon ang kumpiyansang pinakinis sa'yo ng lipunan. Ihahatid kita pabalik. Masakit ang ulo ko. Anong nangyayari sa akin? Saan itong lugar na ito? Tapos na talaga. Nagsimula na siguro ang programa ni Jijing. Kuya Hengjo. Hemiao, bakit ka natulog sa kama ni Kuya Hengjo? Aray, walang hiya ka talaga. Pangahas mong dinandingan ng bayaw mo. Gusto mo bang mamatay? Karapat dapat ka ba sa kapatid mo? Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Hemiao, naiintindihan kong gusto mong yumaman, pero bakit mo lalandiin ang bayaw mo? Hindi ko nilandi si Jijing, wala akong kapatid na babae. Hemiao, alam kong nakakainggit ang pagyaman ko, kaya gusto mong sirain ang buhay ko, di ba? Napakasama mo talaga. Ate, hindi ko nilandi si Jijing. Wala akong kapatid na maniniwala sa akin. Huwag mong hawakan ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo, tigilan mo ang pag-akit kay Kuya Hengjo. Minahal ko talaga siya. Mainit tumayo ka, bakit ka lumuhod? Nanay. Nung bata pa si Hemiao, hilig na niyang umuubra ng gamit ko dahil lang ampun ako, laging pinapaboran siya ni tatay, hindi ko siya mapigilan. Narito ang ina, hindi na siya makakaubra ng kahit ano sa'yo. Magaling magdrama si Mahemyo, magpanggap na kawawa para lang makaakit. Malilito talaga si Kuya Hengjo sa kanya. Siya talaga ang pipiliin ni Kuya Hengjo, hindi ako ang pipiliin. Huwag kang matakot, ako ang bahala sa'yo. Nagsisinungaling si Helen, sinungaling siya. Sinungaling pala siya. Kulang-kulang mga hamak na tulad mo, puro landi lang ang alam kung wala yang mukha mo. Ano pang pangakit ng lalaki? Hawakan niyo siya. Pinataon mong inapi ang anak ko. Ngayon naman, manlalandi sa manugang ko. Kung hindi kita paparusahan, hindi ako karapat dapat maging ina. Tigil. Oo nga.
Anong ginagawa mo? Tiyayan, gusto nyo bang magsagawa ng pagpaparusa ng walang hustisya? Hengjo, sakto ang dating mo. May balita kaming may gagawing masama sa'yo. Nang dumating kami rito, nakahiga si Hemyaw sa kama mo na ganyan ang suot. Bakit nasa kama mo ako? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Kahit sino makakahula ng balak niya sa unang tingin, ginagamit ka para bigyang katwiran ang kanyang mga gawa. Tiyayan. Anong ibig mong sabihin? Paano nyo gustong gawin? O kaya gasgasin ang mukha niya para hindi na siya makapanlin lang pa o ipagparada sa buong bayan. Ginoong Jing, si Kuya Hengjo ang nagligtas sa akin. Tiyayan, gusto nyo bang wasakin ang mga punla? Alam niyang dapat sumunod sa tamang proseso manghimasok sa damdamin ng iba. Nararapat siyang mabuhay na parang daga sa kalsada. Baka hindi totoo ang nakikita ni Tiyayan, hindi dapat parusahan si Hemyaw ng walang ebidensya. Kuya Hengjo, halos hubad siya sa kama mo. Hindi ba ito ebidensya? Ito ang nakikita mo. Narinig mo ba ang sinabi ni Hemyaw? May saysay ba ang sinasabi niya? Oo, Kuya Hengjo, magaling siyang magpanggap kahit nakahiga sa kama mo na kaganito, hindi niya aaminin ang pagnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Walang pag-akit. Ginoong Jing, naalala ko lang. Naghintay kay Jijing sa labas ng banyo. Di ko alam kung bakit ako nawalan ng malay. Di ko alam kung bakit siya nasa kama ni Jijing. Naniniwala ka ba sa sarili mong salaysay? Tita Yan, wala kang karapatang manghula. May karapatan din si Hemyaw magpaliwanag. Hengjo, bakit kinakampihan mo ang babaeng ito? Hindi ako kumakampi. Sinasabi ko lang ang totoo. Ngayong mag-isa ka na lang, magpakita kayo ng mas matibay na ebidensya. Baka may inosenteng maipikli. Tita Yan, tama ka ba? Nakahiga siya sa kama mo na kaganito, hindi yan ebidensya. Anong klaseng ebidensya ang gusto mo? Magpatawag ng surveillance footage sa hotel. Sige, marami tayong saksi. Kung di ka naniniwala, panoorin mo ang footage. Sige nga, panoorin mo. Okay lang si nanay. Ipakita natin sa buong Hengjo ang mukha ng putang ito para di sabihing inaapi natin ang mahina. Sabi ni Hemyaw di raw niya alam kung bakit siya nasa kwarto ko. Ngayon, alamin ng hotel kung paano siya nakapasok. Sige, i-check ngayon na. Nanay, kalimutan na natin. Kapatid ko pa rin si Hemyaw, anak pa rin siya ng amang kinilala ko. Hindi naman siya nagtagumpay ngayon, tigilan na natin ito. Huwag magpadaig si Nuan ngayon. Nanay, kapatid ko pa rin siya, kapatid kong kasama ko sa paglaki. Nalilito ka na ba? Itinuring mo siyang kapatid, di kanya itinuring na kapatid. Kung hindi, di niya gagawin ito kung may konsensya. Nanay, ayokong makipag-away sa pamilya. Sila ang nagpalaki sa akin, di dapat gumanti sa kabutihan. Walang hangganan ang pagpapakumbaba mo, lalo lang siyang magwawala. Walang hiya niyang ninakaw ang lalaki mo, pinagtatanggol mo pa siya? Nanay, huling beses na. Huling tulong ko na ito sa kanya. Hindi dati ka nang inaapi niya, di kita matutulungan noon. Pero ngayon, ang lakas pa ng loob niya, kung di kita tutulungang parusahan siya, walang kwentang ina. Hengjo, imbestigahan agad. Hengjo, siguraduhin mo agad. Gao Techu, sa loob ng 5 minuto, bantayan mo ang bawat galaw ni Hemyaw sa Sofitel ngayong gabi, alamin mo agad. Kuya Hengjo, salamat sa tiwala mo. Malinaw ang ebidensya laban kay Hengjo. Sana matanggal na yang mga binhi sa susunod. Ikaw naman ang gustong pakasal kay Nuan. Mas mabuti pang lumayo ka sa ibang babae. Siyempre, Anong gagawin mo? Hindi ko pwedeng makita ni Mr. Jing at Mrs. Yan ang footage. Kailangan kong umalis dito agad. Ate, naniniwala akong may dahilan ka. Nuan. Anong ginawa mo kay Nuan? Wala akong ginawa. Hindi ko alam kung bakit ako biglang nahimatay. Hindi talaga ako yon. Tulong, may tao ba dyan? Saktan niyo ang masamang babae na to. paano nahulog si Helan? Tingnan muna kaya natin ang sitwasyon. Jing Hengjo, hanggang kailan mo siya protektahan? Hindi ko siya pinoprotektahan. Hindi talaga ako. Hindi talaga. Hindi talaga ako. Hindi ako. Dalhin muna natin sa ospital. Sige, mahalaga ang pag-aalaga. Ilabas na siya. Ako'y inosente. Wala akong kasalanan.
Inay. Ngayon ko lang nalaman. Kaibigan ko pala ang tumindig para sa akin, sinadya niyang planuhan ang mga punla, lumabas sa kwarto ng kapatid ni Hengjo. Sa bidyong ipinadala ni Hengjo? Kaibigan mo ba? Kaibigan ko. Alam niyang pumasok si Hemiao sa opisina ng CEO, araw-araw akong kasama si Kuya Hengjo, baka sirain niya relasyon namin ni Kuya, kaya kalimutan na. Kahit naapi si Hemyo ngayon. Sino nagpabuli sa'yo ng kiling taong? Hindi mo kasalanan, tama rin ang kaibigan mo. Kuya Hengjo. Hengjo, napanood na namin ang CCTV na ipinadala mo. At si Nuan-Nuan, nalaman na rin ni Nuan-Nuan ang totoo. Nasa CCTV ang kaibigan ni Nuan-Nuan, hindi na namin ito pag-uusapan. Huwag nang ituloy. Huwag nang imbestigahan pa. Tita yan, si Hemiao ang biktima dito. Gusto mo bang ituloy? Kailangan tanungin siya. Ano ba ang hinahabol niya? Nawalan ng malay ang anak ko ngayon? Wala siyang kinalaman dito kung talagang gustong habulin. Ano ang makukuha niya? Ngayon, hindi pa lumalabas ang DNA test ni Helan at Hesheng si Tita yan ang kumilala sa kanya Nuan-Nuan. Kung ipagtatanggol ko si Hemiao, baka masira pa ang sitwasyon niya. Tita Xingyan, gawin mo ang gusto mo. May trabaho ako sa kumpanya, mauna na ako. Umuwi ka na muna, ikaw na ang pumasok sa trabaho. Sige, okay. Mabisitahin ko si Papa. Puntahan mo na, sa gusaling ito siya. Pinapunta ko rin si Miao, nandoon din siguro siya. Pero mag-ingat ka sa kanya. Sama na lang ako sa'yo. Huwag na po ma, huwag kang mag-alala, kaya ko na hindi na ako papatalo sa kanya. Kapag may nangyari, tawagan mo agad ako. Sige. Hemiao, binabalaan kita mag-resign ka na ngayon din. Lumayo ka kay Jijing, sa akin siya. Ilabas mo agad itong matanda sa CCTV, bibigyan kita ng pera. Hindi ka na mabubuhay sa hirap. Ito ang totoong ama mo. Itinapon mo parang bola. Binabalaan kita ngayon pa lang. Huwag mo akong sisihin kung di ka aalis. Gagawin kitang tuluyang mawala sa mundo. Maging makatao ka naman, binibining yan. Abiso ng malubhang sakit, brain death. Mawawalan siya ng malay magpakailanman. Habang may konting konsensya ka pa, huwag nang saktan si Itay. Pag-isipan ko kung paano pakinabangan ang huling sandali niya. Tatay? Haha, Ikaw na ang bahala, hindi si Itay. Ikaw na ang anak, bahala ka. anong ginagawa mo? Di ko inakalang ganun nakalala ang tatay mo. Nanay, pakakasalan ko na si Kuya Hengjo, sa weekend na mismo ang kasal. Masyadong biglaan ang weekend, wala pa akong nahahanda. Nanay, walang kailangang ihanda, simple lang ang gusto kong kasal. Ang layunin ko, masaya ako bago siya tuluyang mawala. Para mapalagay ang loob niya. Anak kong mabait, ganito katratuhin ng pamilya, gumanti ka ng may kabutihan. Nanay, kahit inapi ako ng pamilya, hindi ako magiging walang utang na loob. Ngayong desidido ka na, syempre tutuparin ko ang iyong pagmamagulang. Pupunta na ako sa Hengjo para pag-usapan ang kasal. Nanay, naghihintay ako ng balita dito. Huwag kang mag-alala, medyo minadali. Pero sisikapin ni Yanja at Jingja na maging maayos ang kasal, hindi kita sasaktan. Mauubusan na ng oras ang amang umampon kay Nuan-Nuan.
Gusto niyang magmalasakit kasal sa katapusan ng linggo, sang-ayon ka ba? Tita Yan, hindi ako sang-ayon. Bakit hindi? Gusto mo bang pagsisihan ng kasal? Hindi ibig sabihin ni Tita Yan, yun makinig ka sa akin. Una, wala pang resulta ang DNA test ni Hepu Helan. Pangalawa, isang beses lang ang kasal. Ayoko itong minamadali. Ayokong maapi si Nuanwan. Pero hindi na makapaghintay ang ama niya. Gusto ko ring tuparin ang kanyang pagmamagulang. Maraming paraan para dito. Pero nakaratay si Hefu sa ospital, hindi rin siya makakadalo sa kasal. Mas mabuti sa huling sandali hayaan ang magkapatid na Helan Hemiao ang magmalasakit. Tita Yan, ano sa palagay mo? Sige, gawin mo ang gusto mo. Makakatuwiran si Nuanwan, maiintindihan niya ito. Tita Yan, ipapadala ko sa inyo. Mukhang peke ito, hindi na makapaghintay. Gaano katagal ang DNA test? Lumabas na Ginoong Jing, kukunin ko na agad. Sige, bumalik ka agad. Opo? Tiyak na maawa si Kuya Hengjo sa aking pagmamahal sa magulang. Tungkol naman sa tatay kong humihinga pa kahit nabuhatin mo. Dadalhin din sa kasal ko, halika. Halika. Binibini. Pumunta ka sa ospital at sunduin ang tatay ko. Kung makikialam ang kapatid kong babae, gapusin mo rin siya o sige, huwag mong sasabihin kay nanay. Opo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang tatay ko! Mainit-init ang baby ko, ang pinakamagandang baby sa mundo. Hindi ikaw si Yan Jiwarm. Ako si... Hindi talaga ako makapagsalita. Nakakaawa ka talaga. Dinala ko si Papa ngayon para makasama siya bukas. Kasalan ko sa kapatid ko sa Hengzhou, kaya wala akong gagawin sa kanya. Umalis ka na ngayon. Hindi pwedeng magpakasal sa kasal. Hengzhou, hindi ko ito pinapayagan. Hindi ako sang-ayon dyan. Umalis ka dyan, di mo na kaya yan. Maniniwala ka o hindi, wala akong pakundangan. Hindi ikaw si Yan Jiwarm. Ako. Itaboy siya. Tatay? Uwi na tayo, sasamahan kita. Pigilan siya. Kaunti na lang oras ni tatay, may puso ka pa ba? Pwede ka nang umalis. Pero itong matanda mananatili. Kahit mamatay man siya, dadalhin niyo ang bangkay sa kasal. Bitawan mo, pakawalan mo si tatay! Hawakan niyo siya. Huwag ka nang magpanggap. Pag pinarusahan ka, pipi ka na. Di mo pa natututo? Babasagin ko mga binti mo. Itatapon kita sa kalsada. Aray. Nanan. Nanay, tulungan mo ako. Ang kapatid ko ay baliw. Sinubukan niya akong patayin. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, ako ang anak mo. Peke siya, peke si Helen. Hemiao, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, uminit ka.
Nanay, ayaw ko sa paglipat niya sa bahay ng yan, sinaktan niya ako ng parang siraulo. Sugurin ang nanay ko, iligtas ako. Binabaliktad mo ang katotohanan, nagsisinungaling ka. Hemiao, ito ang pamilya yan. Anong karapatan mong tumira sa bahay namin? Ang kapatid ko ay hindi makasarili, nagkakamali ka sa akin. Nagsisinungaling ka, kasinungalingan at Nanay, tulungan mo ako. Hemiao, pakawalan mo siya. Ganito mo binubuli ang anak ko? Gusto mo bang mamatay? ako ang anak mo, hindi siya. Haomiao, sinaktan mo ang paborito kong anak. Ipaparamdam ko sa'yo ang mawalan ng mahal sa buhay. Halika. Nanay, nalilang ka niya, inay. Patayin ninyo si Hesheng. Nakapangahas ka, pumatay sa angkan yan, hawakan siya. Masyado akong naging mabait sa'yo. Pinapalampas kita ng paulit-ulit pinasama kita. Sinubukan mong patayin ang ina ng anak ko. Patayin ang anak ko, pababayaan kita ngayon. Hindi karapat dapat maging ina. Hindi, inay, huwag. Pasok. Lumabas na ang DNA test ni Jijing. Warm. Tama nga, ang mga anak ko ang init ko, Warm. Nahanap din kita, pangako ko. Hindi na kita mawawala. Ano gagawin ni Jijing ngayon? Pumunta sa Yanja. Gusto kong mamatay ka. Sinubukan mong patayin ang anak ko, pababayaan na kita ngayon. Hindi ako karapat dapat maging inang mapagmahal. Gusto kong mamatay ka. Arestuhin mo siya para sa akin. Binhi. Hindi na ako uli lang pinagmamalupitan mo, may pamilya na ako ngayon, may ina na ako. Sinisi lang ni Nuanwan ang ina sa labis na kabaitan. Isipin mo, anak siya ng ampon mong ama. Pinagtiyagaan mo siya ng paulit-ulit. Di ko inasahang masama pala siya sa buto. Gusto ko talagang patayin ka. Nandyan si nanay para sa akin, hindi na ako dapat matakot. Huwag kang matakot, huwag matakot. Laging iingatan ka ni inay. Nagsinungaling siya. Hindi siya anak mo, nagsisinungaling siya sa'yo. Sige, naintindihan ko. Ginoong Jing, dinala ni Miss Helan si Hesheng sa pamilyang Yan. Pumunta rin si Miss Hemiao sa bahay ng Yan. Hindi ko alam kung may awayang mangyayari. Bilisan mo, magmadali ka, oo. Kahit madumihan ang kamay ko ng dugo ngayon para sa anak ko, hindi na kita pakakawalan. Nakikinig ka sa mga chismis para protektahan ang masasamang babae. Hindi ka magdadalawang isip na patayin ang sarili mong anak. Nabigo akong protektahan ang anak ko 15 taon na ang nakalipas. Hinayaan siyang magdusa sa pamilyang He ngayon. Bumalik na sa akin ang anak ko. Hindi ko nahahayaang masaktan siyang muli. Pero ikaw ang dahilan ng sakit niya ngayon. Nay, wag po. Kahit na sinasaktan at pinapagalitan ako ni Hemiao mula pagkabata, binubuli ako at hindi pinapakain, hindi pinapatulog. Pero anak siya ng tatay-tatayan ko. Parang awa mo na, pakawalan mo na siya. Mabait na anak ni Nuanwan, walang masama sa pagganti ng kabutihan sa kasamaan. Pero may mga taong hindi karapat dapat sa kanya. Aabusuhin lang ang kabaitan mo para lang lumaki ang ulo niya. Dapat maging mapagpasalamat si inay. Tumahimik ka. Mainit na panahon, walang ina. Nakikita mo na lang na nasasaktan ng anak mo. Hindi pa tatahimikin ni inay ang mamamatay taong ito ngayon. Hindi ako karapat dapat maging ina mo. Ang 15 taong pagkakahiwalay ay hindi aksidente, awa iyon sa akin ng Diyos. Hindi ako karapat dapat maging anak mo. Hindi ka rin karapat dapat maging ina ko. Ako si Hemiao.
Ang ama ko lang ang pamilya ko. Ibinigay mo ang buhay na ito kung gusto mo isasauli ko na sa'yo. Ako at ikaw, wala na. Tigil. Tigil. Kuya Hengjo, Bitawan mo siya. Siya ang bruhang ito. Sinubukan niyang patayin ang anak ko, kaya ako gumanti. Kuya Hengjo, anong ginagawa mo? Bukas na ang kasal natin, paano mo ako gaganyanin? Ma, si Kuya Hengjo, hindi ba ako napahiya? Hindi ba ako patay? Kuya Hengjo, salamat sa pagligtas mo. Taon na ang nakalipas, ako ang nagligtas sa iyo. Ngayon naman, ikaw ang nagligtas sa akin. Hintayin mo ako. Quits na tayo ngayon. Kuya Hengjo, bukas na ang kasal natin. Bakit mo hinalikan si Hemiao? Kaunti na lang ang oras ng tatay mo. Ang kasal nyo pa rin ang iniisip mo. Kaunting oras na lang ang natitira sa tatay mo. Hindi ako makapaniwalang iniisip mo pa rin ang kasal mo. Kuya Hengjo, hindi totoo yan. Hengjo, nagkamali ka ng intindi kay Nuan. Gusto niyang pakasalan ka agad para rin sa pagmamahal sa magulang. Tita yan, ang dami ko nang sinabi sa'yo ni isang salita'y hindi mo nakinig. Hengjo, aksidente talaga ito kung hindi paano ko mapapahiya ang isang dalaga. Nanay, anong sinabi sa'yo ni Kuya Hengjo? Kakarating ko lang, wala pa akong oras para sabihin sa'yo. Ang ibig sabihin ni Hengjo bilang na ang araw ng iyong amang pangaman, hindi naman nagmamadali ang kasal nyo. Pero gusto kong makita ang tatay ko bago siya umalis. Makita niya ako sa kasuotan kong pangkasal. Ito ba ang pagmamahal sa magulang? Pagmamahal sa magulang. Ang tinatawag mong pagmamahal sa magulang, hinayaan mo lang ang tatay mong nakahandusay. Tapos wala kang pakialam, di ba? Dahil sa pag-iingat sa mga punla nakahandusay si tatay sa lupa. Gusto ko lang hiramin si tatay para umuwi. Dumalo sa kasal namin bukas? Oo, tunay ngang nagpapakita ng pagmamahal si Nuan. Kuya Hengjo, kahit amang pangaman ko siya, pero sa pinakamahalagang araw ko, sana siya ang pumalit sa tunay kong ama, maging saksi sa kasal namin. Binibini Holland. Parang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang tatay mo. Binibining Holland. Parang wala kang pakialam kung mabuhay o mamatay ang tatay mo. Kuya Hengjo, bakit mo ako ginaganito? Mali, sabihin mo nga makatayo na ba ang tatay mo o makakita? Paano naman ang wedding speech mo? Wala sa dalawa. Kaya ipakita mo ang tatay mo sa kasal. Maliban kung may maiiwan akong isa para sa'yo bukod sa mabuting reputasyon ng pasasalamat, mauubos lang ang buhay niya. Kuya Hengjo, hindi ko naman sinasadya. Ma, gusto ko lang makita ni Papa bago siya mawala na masaya ako, hindi ko naman inisip ng malalim. Naunawaan ni Mama ni Nuan. Hengjo, ayaw mong tuparin ang kasunduang pag-aasawa. Hindi naman kailangang magpakasal pero huwag mong siraan si Nuan. Mga salita ni Tiyayan ang kalagayan ni Helan. Kung may katiting kang katinuan, makikita mong may mali dito. Anong ibig mong sabihin? Tiyayan, pag-isipang mabuti. Ganun ba talaga kahabag-habag si Helan? Bakit siya nagtrabaho sa kumpanya ko? Siya ang designer. Si Hemiao ang tagalinis. Anak ako ng ina ko. Magaling na ako mula pagkabata. Tamad na si Hemiao noon pa. Tumigil sa high school dahil magaling ako mag-aral. Kaya may kakayahan siyang maging designer. Kuya Hengjo, malibang maging magaling. Hengjo, bakit mo galit ang anak ko? Hengjo, bakit ganyan ang trato mo sa anak kong babae? Anong hostility? Sabihin mo nga, bakit eksaktong 25 taon ang nakalipas? Sanggol na babae ipinanganak sa Shallow Water Health Center Helan ang pangalan niya noon. Birth certificate. Birth cert, mula 25 taong nakaraan, 21 taon pa lang ang pamilya namin. Kaninong birth certificate ito? Siyempre kay Hemiao ito. Bakit Helan ang nakalagay na pangalan? Hindi ko alam paano ko malalaman ano pangalan niya nung ipinanganak. Talagang hindi ko alam. Anong mapapatunayan ng birth cert sa Hengjo?
Wala talagang mapapatunayan yan. Pero kung Helan ang tawag sa mga anak nung ipinanganak, dapat 4 na taon, mas matanda sila kay Nuanuan. Hengjo, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung kukunin mo ang birth certificate na to, gusto ko lang patunayang hindi ko anak si Nuanuan, hindi ako sang-ayon. Tita yan, pag-isipan mo ng mabuti. Kung si Hesheng makakatagpo ng warmth 6 na taon si Nuanuan, samantalang 10 taon ang tunay kong anak. Yung tunay na anak na 10 taong gulang, tatawagin mo bang kapatid yung 5 taong ampon? Oo, 6 ka nung ampon ka ng ama mo. Bakit mo tinatawag na kapatid si Hemyaw? Si Hemyaw laging inayawan ng kanyang edad, kaya gusto kong magpabata ng edad. Oo, dahil sa kanyang pagpapanggap. Talaga? Sige. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Kuya Hengjo, paano ako magsisinungaling sa'yo? Hengjo, pinagdudahan mo ang pagkatao ni Nuanuan. Sa totoo, ayaw kong tuparin ang kasunduang pag-aasawa? Tita yan, 7 taon ko nang hinahanap si Nuanuan. Nawala si Nuanuan dahil ipinagtanggol niya ako. Gaano mo siya kagustong makita? Ganito lang ako kadesidido. Bakit patuloy mong pinupuntirya si Nuanuan? Tita yan, Helan, hindi siya si Nuanuan. Dahil ba ito sa certificate ng kapanganakan? Ito ang birth certificate ng anak ni Hesheng. Walang kinalaman sa anak ko ito. Hengjo, hindi ka naniniwala sa chismis. Opo, Kuya Hengjo, certificate lang yan ng aking ampon na anak. Walang kinalaman sa akin yan. Hindi ikaw si Nuanuan, si Hemyaw ang tunay. Kuya Hengjo, nakilala mo ako? Siya si Nuanuan. Paano nangyari yon? Tita yan. Hindi si Helan si Nuanuan. Si Hemyaw ang tunay mong anak, ang aking nobyang si Yan Jinuan. Si Hemyaw ang tunay mong anak na babae, ang aking nobyang si Yan Jinuan. Ayaw kong maniwala. Kuya Hengjo, kayo ang nagpapatunay ng DNA test namin ni nanay. Ako ang tunay na anak ni inay. Oo, tama. Hengjo, hindi ko alam. Bakit ganun ang sama ng loob mo kay Nuanuan? Pero ako mismo ang pumunta sa laboratorio para sa DNA test. Si Dintang ang namamahala doon, hindi ito pwedeng mali. Tiya yan, may kopya rin po ako dito, resulta ng DNA test ni Helan at Hifu. Mas mabuting tingnan ninyo ito. Ang DNA test ko at ng aking amang kinamayan. DNA test ni Nahilan at Hifu ang bilis lumabas ng resulta? Heto na, sinubaybayan ni Assistant Gao ang buong proseso ng pagsusuri, walang pagkakamali dito. Tungkol ito kay Nuanuan, kaya agad ko itong dinala sa inyo nang lumabas. Hindi totoo ito, kasinungalingan. Ha? Anong problema? Hindi yan totoo. Anong ginagawa mo? Kung talagang wala kang kasalanan, bakit ka nagagalit? Gusto mo agad sirain ang appraisal results, halatang may tinatago ka. Bakit ako magkakasala? Ako ang ampon ng pamilya dahil lang sa peking dokumento mo kunwari may dugong Hesheng ako. Kuya Hengjo, dinudusta mo ba ako? Pati nanay ko dinudungisan mo. Hengjo, sobra ka na. Nanay, type kaya ni Kuya si Hemyaw? Ayaw niyang ituloy ang kasunduan. Pwede ko namang kanselahin. Bakit niya gagawin to sa akin? Paulit-ulit nasisira ang mga punla lahat to dahil sa kasinungalingan mo. Akala ko matino kang binata. Nagbago ka pala sa kasunduan. Ginagawa mong puppet ang anak ko. Nakakahiya ka na. Kuya Hengjo, hindi ba pwedeng maghiwalay ng maayos? Magandang taktika yan ha. Hindi ka tunay na yan ng Hengjo. Kung ayaw mong tuparin ang kasunduan, kakausapin ko na ang lola mo para sa annulment. Hindi ko pahihirapan ang anak ko. Tita yan. Kapag lumabas na ang katotohanan, pagsisisihan mo yung ugali mo. Yan ang katotohanan. Anak ko yan. Tita, bukod sa DNA test ni Helan at Hesheng, may ginawa rin si Gao Teshu kay Hemyaw at sa mga punla ng palay nyo, mas mabuting tingnan ninyo ang resulta. Mukhang kinumpirma ni Jijing na hindi ako si Yan Jinuan yamang wala ng pag-asang pakasalan siya, mas mabuting tapusin na ang gulo. Malaki ang kinita ni Mrs. Yan sa kanyang mga kamay, lumipad na. Nanay, dahil kaya ni Kuya Hengjo pekein ang paternity test sa ampun kong ama, kaya rin niyang pekein ang sa iba. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tita yan. Hengjo, ipapawalang bisa ko ang kasal nyo kay Nuanuan. Kaya sa ngayon, hindi ko kailangan ang panghihimasok nyo sa pamilya ko. Umuwi na kayo. Tita yan, naiintindihan kong natatakot kayong mawala muli si Nuanuan. Kung nagkakamali kayo sa anak nyo, hindi ba't mas lalong masakit para sa tunay na Nuanuan? Nanay, ako po ang anak niyo, totoo po ito.
Naniniwala ako sa iyo ang Jingjia sa Hangzhou, ang pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Pamilya ko naman ay nasa top 10 na mayayamang pamilya. Lahat tayo'y disente. Walang mananalo sa awayang ito. Umuwi na kayo, Tita Yan. May dalawa pa akong appraisal reports dito. Para kay Hemiao at sa inyo, pati na rin kay Hemiao at Jihe. Maniwala kayo o hindi. Dinala ko lahat ito para sa inyo. Walang saysay ang bagay na ito. Anong ginagawa mo? Walang saysay ang bagay na ito. Anong ginagawa mo? Kuya Hengjo, hindi ko kayang pantayan ang pamilyang yan. Ako ang anak ni Hesheng. Alam kong nasasaktan at malungkot ka ngayon pero huwag kang mag-alala. Hindi na kita iiwan muli. Hindi ko ito kailangan. Kasalanan kong hindi kita nakilala agad. Kaya ka nagagalit sa akin, hindi ba? Nanay, totoong naantig si Kuya Hengjo. Itinanggi niya ang pagkatao ko. Hindi ako si Yan Jinuan. Hindi na niya kailangan tuparin ang kasunduan. Hengjo, tanungin kita muli, pinili mo ba ang anak ko? O si Fox Maisie na tagalinis? Tita Yan, iisa lang ang pinili ko. Hindi nagbabago. Kuya Hengjo, binibigyan kita ng pagkakataon. Ayan na. Huwag kang malungkot, nandito lang si Inay. Hengjo, isama mo ang pamilyang He. Umalis na kayo mula ngayon, ang pamilyang yan ay mananatiling marangal. Tita Yan, hintayin mong malaman ang katotohanan, sana'y patawarin ka ni Nuan Nuan. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Naka-wheelchair. Tita Yan, pasensya na po sa abala. Walang delivery. Ano ba ang pinag-iinarte mo? Galit ka? Bakit mo isinasama ang tatay mo? Huy, huy, mainit, mainit. Buksan mo ang pinto. Meow, meow, meow. Gising na. Tatay? Nuan-nuan, gising ka na. Kuya Hengjo? Nakapagsasalita na ako. Kuya Hengjo? Ako nakakapagsalita na ako. Oo, nakakapagsalita ka na ulit. Mukhang epektibo ang gamot na ibinigay ko. Salamat. Nuan-nuan, kailan mo ako nakilala? Nuan-nuan, alam kong nandyan ka pa. Sisihin mo ako sa di pagkilala sa'yo noon. Pinagtripan ka pa, di ba? Sa totoo lang, naalala ko na noong nasa ospital. Nang sunduin ako ng tatay ko, malubha ang naging pinsala sa ulo ko. Di ko maalala ang sinuman bago mag-6 na taon. Minsan may malabong mga alaala lang. Nuan-nuan, nahanap kita sa wakas. Ngayon, tama na ang pagkakilala ko. Nuan-nuan, magpakasal na tayo? Ayokong mawala ka ulit sa akin. Ayoko munang pag-usapan to ngayon. Kuya Hengjo, kamusta ang tatay ko? Huwag mag-alala, nasa ospital ang amang umampun sa'yo. Nag-ayos ako ng professional na medical team, gumawa ng espesyal na treatment plan para sa kanya. Talaga, salamat. Salamat sa pag-aruga niya sa'yo. Malalim ang pagmamahal mo sa kanya, kitang-kita. Sa nakaraang kemkenang taon, itinuring kanyang tunay na anak. Nararapat lang ang ginawa ko para sa kanya. Salamat pa rin. Mabait palagi sa akin ang tatay ko. Isang napakagandang tao siya.
Sa totoo lang, ang iyong ina, Kuya Hengjo, ayoko munang banggitin siya. Kung ayaw niya akong kilalanin, edi ayoko na ring makialam sa kanya. Nuan-Nuan. Sa totoo lang, hindi mo siya naintindihan. Hindi pagkakaunawaan. Ang sakit na ginawa niya sa akin. Ang sakit na dinulot sa tatay ko, ito ay kanyang nilikha. Hindi pwedeng maging masyadong mapagbigay. Nitong 17 taon si Tita Yan ay patuloy kang hinahanap. Ilang pares ng sapatos ang nasira? Ilang kalye ang iyong nilakaran? Ilang lugar ang iyong pinuntahan? Maraming beses kanyang nawala, nasugatan ang puso, dinala sa ospital para magamot. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya, malungkot at hindi ka mahanap. Pinapahirapan ako. Mas lalo niyang pinapahirapan si Tita Yan. Nuan-Nuan, talagang mahal ka ng nanay mo. Gusto kitang hanapin ng buong puso. Pero mali pa rin ang akala niya sa akin. Ito ay dahil nakita ni Helan ang pagsisikap ng nanay mong maging mabuting babae at dahil sa paternity test kasama ang nanay mo, sasaktan ka ng nanay mo dahil takot na takot siyang mawala ang nawala at muling nahanap na anak. Hayaan mo siyang ipagtanggol ang kanyang anak. Hindi na ako nakipag-ugnayan simula noon. Pero ngayon, ano sa palagay mo? Makakapanatag kaya si Helan bilang panganay na babae ng pamilyang yan? Kuya Hengjo, anong ibig mong sabihin? Kahit talikuran mo ang pagkakakilanlan bilang Yan Chinuan. Hindi susuko si Helan, takot siyang magdala ka ng mas matibay na ebidensya sa susunod na punta mo sa Yanjia dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali para sa kapakinabangan, ginawa niya ang lahat. Kuya Hengjo, anong ibig mong sabihin? Siya ang magiging sanhi ng problema. May ginawa ka bang masama sa nanay mo? Sa kanyang tunay na ama, walang awang ginawa. Tiyak na lulusubin niya ang nanay mo. Anong gagawin natin? Kuya Hengjo, ano na ngayon? Hindi tayo pinaniniwalaan ni nanay ngayon. Paano natin siya maililigtas? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko siya pababayaang magwala. Kuya Hengjo, may plano ka na ngayon, di ba? Oo, anak lang ang gusto ng ina mo. Hintayin mo na siyang huminahon, makakakita siya ng mga pagkukulang. Kailangan lang may magpakita ng ebidensya. Maniniwala siya. Pero paano alerto na sa atin si Helan kung pupunta tayo sa Yanja? Masisigawan lang tayo. Hindi ba lalong mapapahamak si nanay? Hindi tayo ang gagawa. Si Mrs. Zhang, Si Mrs. Zhang? Sino si Mrs. Zhang? katulong ng mga yan. Ayos, nakita ko na. Nasa silid-aralan ang amo ngayon, kailangan ko itong iabot agad. Ma'am, papasok na po ako. Ang binibini ang nag-handle ng trabaho dito gabi-gabi. Nakalagay ang file bag sa napaka-prominenteng lugar, madam. Pasok kayo mamaya. Makikita mo agad sa unang tingin. Mrs. Jijang, paano ka nakakapagpalipat-lipat? Gutom ka ba nang galing sa kusina? Huwag kang magpaligoy-ligoy. Bakit parang magnanakaw ang dating mo? Naiinis po ako, ma'am. Kakabigay ko lang sa inyo ng bagay. Pumunta sa inyong study. Ano yon? Umakyat ka at tingnan mo, hoy, bakit ang weird mo ngayon?
Madam Hengzhou, inyong nasaksihan ang paglaki ng binata nitong pinakataon. Mas madalas pa siyang makipag-usap sa pamilya niya kaysa sa Jing family. Kayo ang pinakakakilala kay binatang Hengzhou. Itama ninyo ang inyong posisyon, ang negosyo ng maker. Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Madam, hindi dapat ako magsalita ng marami, ngunit may nais lang akong sabihin. Ang ugali ni binatang Hengzhou, hindi niya sinasadyang pagmalupitan ng kapwa, lalo na ang ating panganay na ginang. Ang buhay ni binatang Hengzhou ay iniligtas ng ating panganay. Tumahimik ka na. Kung tapos ka na sa Yan household, maari ka nang umalis sa Yan household ngayon din. Opo, hindi na ako magsasalita. Ano ito? Ang DNA test ko ba sa tatay ko? DNA test nga talaga. Ang DNA test ko at ng tatay ko, pati DNA test ni na Hemiao at tatay. Mukhang matagal nang naghinala si Jing Hengzhou, lahat ginawa niya ng patalikod. Kaya pala tingin niya sa akin kaaway. Kakapuslit lang ni Sister Zhang. Mukhang di pa nakikita ni Mrs. Yan ang tangang to. Mrs. Yan, di kita mapipigilan. Bilang ina, syempre walang duda ang paniniwala ko. Ang ugali ng anak kong si Hengzhou, naniniwala rin ako na kahit maawa siya at gustong iwasak ang kasal, ipapahayag niya ng prangka, walang daya ang gagawin. Sino ang nagkamalian ako? Sino ang maling pinagkatiwalaan mo? Nuanwan. Nasa loob ka ba? Nuanwan, anong ginagawa mo? Nanay, ang aga mo namang nakauwi. Bakit mo inilak ang pinto? Anong ginagawa mo sa opisina? Nakalak ba? Nanay, sigurado ka ba? Kanina nung pumasok ako, sinara ko lang ang pinto, hindi naman nakalak. Eh bakit ka pumunta sa opisina? Nanay, syempre hanap kita rito. Anong laman nun? Puno ng mahahalagang dokumento ang opisina ko, binuksan mo ang folder. Hindi ko akalaing importante yon. Binuksan ko lang, bawal bang buksan? Nanay, hindi mo ba sinabi na sa akin ipapasa ang lahat ng ari-arian ng pamilya? Nagbukas lang naman ako ng folder ngayon. Galit ka na. Nasaan ang laman? Ay, hindi ko alam. Nanay, nagtaka lang ako pagbukas ko. Wala namang nakalagay. Walang laman na folder ito. Helan. Anong tawag mo sa akin? Ako ang iyong nana. Totoo ba? Syempre, ako to. Ako ang iyong nana. Anong laman nun? Anong klaseng basura yan? Isang tambak lang ng basura. Nay, isang basura lang talaga iyan. Anong tinatago mo? Tingnan lang kung basura. Narito na. Paternity test ni Helan at Hefu. Imposible yan. Hindi mangyayari yan. Walang relasyon sa dugo si Hemiao at Hefu. Ibig sabihin anak ko si Hemiao. Talagang anak ko si Hemiao. Kaya pala nung nakilala ko siya, ramdam kong siya ang ginhawa ko. Bakit hindi ko lang siya nakilala? Nalilito talaga ako. Talaga bang nalilito ka? Ngayong nalaman mo na ang katotohanan, hindi na kita mapipigilan. Pangahas ka, nagpanggap ka bilang anak ko, pinatay niya ako, wala kang takot sa buhay ko para hindi ka na makabalik pa?
May pag-asa pa ba ako? Huwag mo nang subukan. Hindi mo makukuha. Anong gusto mo? Naghanda na ako ng kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Pirmahan mo. Hindi mo ba alam? Ayaw mong pumirma, di ba? Maniwala ka man o hindi, may litrato ako ng duguan mong mukha. Huwag mong subukang pagbintangan ang anak mo. Ha 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 ha! Nangahas akong patayin ang sariling ama. Pumatay ng putang inang humahad lang sa akin. Akala mo mahina ang loob ko? Bulag na bulag ako. Akala ko'y isa kang malupit na berdugo, anak. Makinig ka sa paninirang ito, sinisaktan ng paulit-ulit ang sariling anak. Naguguluhan na ako. Oh! Pumalya na ang boses ni Hemyaw. Tinuhog mo pa ang likod ng kamay niya, ang daming dugo. Muntikan mo nang magawa para sa akin ang tunay na mamamatay tao sakalin ang sarili mong anak. Haha, magkaroon ng inang katulad mo, takot si Hemyaw na hindi ka na niya kilalanin pag namatay siya, 'di ba? Ahahahaha. Haha, kapag may inang katulad mo, takot si Hemyaw na di ka na niya kilalanin pag namatay siya, no? Anak, pinagsisisihan ka ng ina mo. Patawad. Tigil ang kalokohan. Pumirma ka na agad. Kahit patayin mo ako. Hindi ako pipirma. Paano kita papatayin? Kailangan ko pang ayusin si Hemyaw. Pinadala ko sa kanya ang litrato mo ngayon, darating pa ba siya para iligtas ka kahit lahat? Nangangahas kang saktan siya ulit? Kahit multo na ako, hahabulin kita. E di pirmahan mo na. Ilipat mo lang lahat ng ari-arian mo sa akin, aalis na ako agad sa Haicheng. Hindi ka pwedeng umalis. Alam na ni Hengzhou ang lahat, siguradong pipigilan ka niya. Siyempre, may paraan si Mr. Jing para pigilan ako, pero hindi niya ako maaasahan. Gagawin ko ito ng mabilis. Bago pa siya makasagot, sinira ko na sana ito noon pa. Masamang babae ka. Pipirma ka ba o hindi? Hindi ako pipirma? Mamatay man ako. Ang tapang mo pala sa paggawa ng masama. Naawa ako sa anak ko. Ikaw na demonyong ito, sinira mo ang puso ng anak ko. Hindi na niya ako patatawarin at wala na akong pag-asa. Pareho lang ang buhay at kamatayan ko. Sige. Kung hindi ka takot mamatay, takot ka ba kung putol-putulin ko ang iyong mga daliri at ipadala sa iyong tunay na anak? Hindi ka takot mamatay? Takot ka ba para sa iyong anak na makita ang mga daliri mong at magwala sa harap mo? Ahas ka. Oo nga. Madam, nandito na ang panganay na dalaga, miss. Ay naku, Sister Jang, tumawag ka ng doktor. Tumawag ng doktor. suntukin mo ako agad. Yamang nandito ka rin, edi sabay tayong mamatay. Kuya Hengzhou, Kuya Hengzhou, Halika dalhin mo siya sa presinto. hindi. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko, hindi mo ako mahuhuli. Binhi. Noong hinanap ka ng tatay ko, iniligtas ka gamit matrikula ko. Sabi mo babayaran mo buong buhay mo. Nakalimutan mo na ba, ate? 15 taon mo nang ginagamit tong dahilan. Pinipinsala mo si Papa para sa pera. Ngayon, papatayin mo na rin ako? Patayin ang nanay ko? Wala ka talagang konsensya? Wala akong konsensya. Paano ko isasakripisyo ang pag-aaral ko? Ibibigay ko ang matrikula para maligtas ka. Tama na yan. Nitong pipinong taon, hindi ko na mabilang ang buhay na ibinayad ko para sa matrikula mo. Nag-drop ako ng high school para mapag-aral kita sa kolehiyo. Papatayin ako kapag nagnakaw ka. Gusto mong pumalit sa akin at patayin ako, Helan? Wala na akong utang sa'yo. Bakit wala kang utang sa akin? May utang ka sa akin.
habang buhay mong hindi malalaman. Hemyaw ka ngayon o iligtas mo ako. Ikaw ay paghihiganti, walang utang na loob, walang hiya ka. Hatakin mo na, bitawan mo ako. Hemyaw, walang hiyang kontrabida. Sumpain kang mag-isa habang buhay, sumpain ang pamilya mong masira. Huwag makinig. Bitawan mo ako. Hindi na kaya ni Madam. Inay, Tita yan, kapit lang, malapit na dumating ang pasyente. Nagkamali ang nanay ni Nuan-Nuan, patawarin mo. inay. Inay! Inay, tapos na ang discharge procedure. Pwede na tayong umuwi. Magpahinga ng isang buwan. Sa wakas makakauwi na isang bagay na lang ang natitira, kasalan mo na. Sabi ni doktora, kailangan mong magpahinga para sa kasal natin. Ako na ang bahala. Paano pwede yon? Sinuanuan lang ang kayamanan ko. Kailangan kong tiyakin ang bawat detalye ng kasal niya. Nanay, makinig ka na lang sa payo ng doktor, magpahinga kang mabuti. Ang buhay mo, ngunit napakaraming dugo ko ang inubos para mabawi ito. Pahalagahan mo na lang, ha? Warmth. Salamat sa pagbabalik mo. Salamat sa pagkilala sa akin bilang ina. Ang nanay ay nanay pa rin magpakailanman. Salamat sa paghahanap sa akin nitong mga nakaraang taon. Hintayin mo ako, bigyan mo akong tahanan, taong mapagkakatiwalaan. Hengjo, tita, sa inyo ko ipagkakatiwala ang batang ito balang araw. Tita, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko si Warmth na parang sarili kong mga mata. Hindi ko siya pahihintulutang magdusa kahit kalahati. Ayokong magdusa pa ang anak ko ng kahit ano. Sige. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabait naman si Kuya Hengjo sa akin. Kahit talagang apihin niya ako, babalik ako sa inyo. Heto na, tandaan mong may pamilya ka, may ina ka. Itinuring ka ring tunay na anak ng iyong amain. Ang nanay at tatay ang iyong lakas. Sige. Ayos. Makakalabas na tayo ngayon. Dapat masaya kang makauwi. Bakit ka umiiyak? Umuwi na tayo. Oo, wag na umiyak. Maging masaya ka at umalis na. Umuwi na tayo. Sige.